Magandang umaga po mga kabalyers. Nandito naman tayo sa ating vlog ngayon. Ang paksa na pag-usapan natin ngayon tungkol po sa map reading. Mayroon akong yung map reading kasi mga kabalyers. Lahat na mga career courses pag nag-take up sa military service, may take up kang career courses, hindi mawala ng map reading. Kasi ito ang pinaka-importanting paksa kapag nag-schooling ka. Lahat na schooling may map reading. Basic kasi itong map reading. Kinakailangan malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng map reading. Ito sa mga kabalyers, dumaan na sila rito sa map reading, nag-retire na nga eh. Pero parang review lang ito eh. Ang importante nito yung mga active sa military service sa armed forces, kinakailangan kabisado at alam nila kung paano babasahin yung map reading. Bago tayo magpatuloy, ang map reading kasi, ang meaning ng map reading, pakinggan nyo, map is a graphical representation drawn to a skill of the earth's surface or part of it. So, paano sa map reading, paano pagbasahin ng map reading? Bago tayo punta doon, kuha mo na, shout out mo na kay Master Sergeant Edwin Dumalaon dyan sa Katwalugan, Samar. Shout out kay Master Sergeant Cecilio S. Marino sa Samar nito. Di ko lang kabisado kung Eastern o sa Western Samar. Ngayon mga kabalyers, patuloy tayo. Ang map reading kasi mayroong cardinal rule. Ang map reading. Ano ba yung cardinal rule? Ipaliwanag ko sa inyo ngayon. Ang cardinal rule sa map reading is read right up. Read right up. Read right up. Mayroon akong ginawa ditong skill, bar skill na ginawa kung paano yung read right up. Ipakita ko muna sa iyo ito, saka ko explain. Bar skill ng map reading. Ngayon, yung pagbasa mo ng mapa, uunahin mo yung vertical angle. Yung vertical grid line pala. Yung vertical grid line. Dito sa ginawa ko, yung 12, yung nakita ninyo dyan, yung 12 vertical grid line yan. Tapos ang naka-horizontal 14, ang number na ilagay ko, horizontal line yan. Paano pagbasa sa map reading? Pagbasa sa read right up. Ang read right up, ibig sabihin, uunahin mo pagbasa yung vertical grid lines. So kung ano ang numero ng vertical grid lines, yan ang una mong ibigay. Kasunod noon, yung horizontal. Mga kabalyers, malaking kinalaman ito, lalo na kung ikaw ang operation sergeant, ikaw ang magdala ng team. Pagka wala kang kakunting background sa map reading, kawawa yung tropa. Sa totoo yan. Mamaya-maya mayroon akong totoong facts of the case na sasabihin sa inyo kung anong nangyari. Instead na yung sarhinto na nag-lead sa team, ang sa isip niya naka middle of valor siya, pero ang nangyari nakasuha na discharge siya. Mayroong magtanong, bakit na discharge? Middle of valor tapos na discharge. Man, ito ang facts bago tayo magpatuloy. Si Sergeant Vasquez
Scout Ranger yan. Hindi ko alam anong class. Siya ang nag-lead ng isang team. Ngayon, pag ikaw ang team leader, daladala mo yung mapa. Kaya importanteng ma-reading eh. Daladala lang yung mapa. Sa mapa kasi, kahit sinong tanungin dyan, mga sundalong nag-retire na o lalo na yung, ito importante ito sa hindi pa nag-retire. Yung mapa kasi, pag ibinigay mo yon sa CO mo, sa commander mo, ikaw ang team leader, ibigay yung mapa. Tapos mayroon ng mga route of access nakalagay doon. Kasi sa mapa, hindi pwede mo sulatan yon. Masisirang mapa eh. Hindi mo pala sulatan ng ballpen o anumang marker doon, tick mark. Ang gagawin doon, gagawa ka ng overlay. So, yung overlay kasi sa mapa, lagyan mo ng silyupin na manipis. Oh. Mga ano ba yung tawag doon? Basta silyupin siya mga manipis para maprotektahan yung mapa. At saka para pag naglagay ka ng route of access, kung saan kayo dadaan, doon na kayo dadaan. Ngayon, pag ang operation officer kasi sa based my experience, ang operation officer kasi sa isang unit, pag ikaw ang naatasan nga mag team leader o mag section leader sa operation, pag nag-operate kayo, ibigay yung mapa kung saan lugar kayo pupunta. Ang unang iniisip ng operation officer, yung safety sa tropa. Yung security ng tropa na hindi kayo maambos, hindi kayo madihado pagka naka-meeting engagement kayo sa kalaban. Ito, totoo ito. Ngayon, ang pangyayari sa route of access, nakalagay yun sa overlay o naka-overlay man yun sa mapa, doon lang kayo dadaan. Doon lang, huwag kayong dadaan ng iba. Kasi may violation doon pag hindi mo sundin yung route of access, hindi mo sundin yung route of access. Kasi yung route of access, ginawa yan sa operation officer sa isang batalyon, isang unit, para unang-una ang seguridad ng tropa. Oh. Kaya yung route of access, mahirap daanan yun. Minsan kasi yung tropa, pagka tiningnan yung sa mapa na ang hirap dyan, dito tayo dumaan. Yan ang nangyari ni Sergeant Vasquez, Staff Sergeant Vasquez, Scout Ranger. Ay, hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Ngayon, yung mapa, yung mga pangyayari ni Sergeant Vasquez, siya ang nag-lead. O na, lakad na. Nang naglakad sila, minsan, nadaanan ka rin yun eh. Minsan, ay hindi tayo dadaan dyan dahil ang hirap. Pero mahirap nga ang lugar, safety naman kayo. Ngayon, sa kaso ni Sergeant Vasquez, nag-divert siya. So, hindi siya dumaan ng route of access. Okay lang yun. Ngayon, ang mag-divert siya, naka-meeting engagement ng kalaban. Na mag-meeting engagement ng kalaban, inkwentro. Mga tropa, mga ang mga kasama ni Sergeant Vasquez, mga mandirigma eh. Kaya lang, sa pangyayaring yon, siya lang ang nabuhay. Sa pangyayaring yon, siya lang nabuhay. Subalit, nang mabuhay siya, nirecover na yung 6 na baril ng kasama, dinala niya. Kasi importante rin yung mga baril eh, mga M16. Dinala niya yung baril, na withdraw niya yung baril sa pinangyarihan, at saka yung sa isip niya, kahit sino nun magsabi, middle of valor yun. Exemplary kwan yun eh, combat encounter. Ngayon, ang mangyari doon, nang tumawag si
Sergeant Vasquez. Yung operation officer sa batalyon, nagmonitor yon. Sinabi ni sa operation officer na ibigay mo yung grade coordinate mo. Yan ang importante dito, yung sa grade coordinate sa map reading. Bawat lugar may mga grade coordinate yun. Ngayon, pagbigay pa niya ng grade coordinate, alam rin si Vasquez ranger Yung ranger, pagka sa schooling na ranger, hindi ka makagraduate pag bagsak ka sa map reading. Ritake ka. Ngayon, pagbigay niya ng location, yung grade coordinate, malayo sa route of access. Kaya nag-divert ang tropa. Malayo sa route of access. Ngayon, nang mangyari, nirescue siya, nakauwi. Ang akala kasi niya, middle of valor siya. Dahil yung 6 na baril sa mga kasamahan niya, nadala niya Yung mga patay, naiwan, ni-recover na lang sa mga kasama, sa tropa. Pero yung mga baril, siguro, nadala niya lahat. Ngayon ang i-board na ng sabihan na siyempre imbestigahan yun yung active after operation report. Nakita sa batalyon, sa unit, lalo na yung operation officer, siyang managot doon wala sa route of access, hindi dumaan. Route of access or access route, hindi dumaan kasi ang operation kasi may mapa sa overlay, ilagay yung dito kayo dadaan, huwag kayong dadaan dito. Okay ka lang kung hindi ka dumaan, mag-divert ka sa route of access pag walang enkwentro. Okay lang yun. Lusot ka doon. Pero pag ang nangyari kay Sergeant Vasquez, naka-meeting engagement, ngayon, namatay yung 6 na kasama niya, siya lang nabuhay, na-recover niya mga baril, wala sa route of access. Nag-divert siya. Kaya kinasuhan siya ng discharge sa kasong yun, sa pagkataong yun. Discharge ang recommendation sa unit dahil nag-violate ka ng SOP, Standard Operating Procedure. Kaya lalo na yung mga active pa, pag ikaw maging team leader, bihasain mo talaga yung map reading. At saka huwag kang lalabag doon sa mga inilagay na mga saan kayo dadaan, nandito ang objective nyo, saan kayo dadaan, kasi may mga route of access yan. Ginawa na yan sa operation officer. Una nga, sinabi ko sa inyo, yung safety ng tropa. Yung diversion sa paglakad, na mag-divert ka, hindi ka doon sa route of access dadaan, okay lang yun. Tapos magpaikot-ikot ba, pagka route of access na naman, okay lang yun. Once nga may enkwentro, nawala ka sa grade coordinate o sa route of access, kasi magbigay ka ng grade coordinate pagbigay sa grade coordinate mo, wala ka sa route of access, doon ang nangyari ni Sergeant Vasquez, mga kabalyers. So, importante, map reading. Lahat na schooling, o sabihin ko sa inyo, ulitin ko, lahat na schooling sa mga sa armed forces, lalo na sa army, particular sa army, hindi mawala yung map reading subject. I-subject talaga yung map reading. Ano man ang schoolingin mo. Lalo na kung ang course mo infantry. Yung I'm not bragging myself, mga kabalyers, basic ko infantry, advance ko infantry. Graduate ako ng basic infantry course at saka yung advance INCWAC, infantry non-commissioned officer advance course. So INCWAC, INCWAC, ayaw kung ano ng mga abbreviation ang ginawa nila, pero ganun pa rin, pareho yon. So sa map reading, kinakailangan na bihasa kang mga enlisted, magsikap ka talagang magbihasa dyan.
Dahil hindi malaman na ikaw darating ka ng ranggong technical, staff sergeant, nandoon ka sa batalyon. Pag ikaw ang nautosan, ikaw ang team leader, wala kang, hindi mo parang haphazard mo yung kaalaman mo sa mapa, kawawa ka. May nangyari nga nito, maliban kay sa Vasquez, yung sa 14 IB, sa hulo sila. Sa hulo sila na-assign. Nangyari, nag-request yung trupa ng fire support. Kasi maraming kalaban eh. Alam mo naman yung mga iminilip. Imay. Maraming kalaban. Sa hulo yun, nangyari sa hulo. Totoong pangyari ito. Sa fire support naman, mapa yun eh. Kasi yung mapa, kag fire support kasi, mabuti lang kung ito man MM. Kung ito man MM na mortar, makita mo yung ikaw ang observer. Pero sa kanyon, yung artillery, 10 kilometro yung tubo. Nasa ika-siyam na kilometro ka. 10 kilometro yung, 1 kilometro yung kalaban. Mag-request ka ng fire support. Kasi pag nag-operasyon, lahat ng mga tubo, nakaumang na yan sa area mo kung saan nag-operate yung trupa. Nag-request yung isang forward observer. Yung forward observer kasi importante dyan eh. Kung mahina ka sa mapa, impas lahat. Yung sa 14 IB, maniwala kayo hindi. Aywan ko lang, mayroon man taga 14 IB pa siguro ngayon. Ubos yung trupa. Kasi sa map-reading kasi, pagka kanyon, ikaw nga forward observer, pag nag-request ka ng kanyon, halimbawa, 1 kilometro ka nag-request kanyon, makita mo yung objective. Gusto mong ipakanyon. Makita mong kalaban. Haharap ka doon sa kalaban. Tapos request. Radyo lang eh. Radyo, tapos mapa. Request 1 marking ground Whiskey Papa. Kasi kinakailangan sa una kasi yung Whiskey Papa, yung white phosphorus, kinakailangan yung marking ground yun para pag usok doon, usok lang yun eh. Hindi yun makapatay. Usok lang yun, yung white phosphorus. Ginawa yung marking ground. Fire 1 marking ground. Pag fire ng 1 marking ground, pag tugpa sa, pag hit sa white phosphorus doon sa area, pagka na bullseye, kung nandyan yung kalaban, gitna ang kalaban, mag-request na naman yung forward observer na prepare round, live na mo, prepare round. Tapos ang nangyari namin doon sa Buldon, yung operation namin sa Buldon noon, way back 1975, ang nangyari doon, yung tubo kasi ni Lieutenant Enriquez, 7. Nag-operate kami, major operation yon. Kami ang main force, ang ibang batalyon supporting efforts, o kami ang main efforts, ang ibang batalyon supporting efforts, may reserve. Nagpaputok na yung platoon leader ko, si Lieutenant Travis ng fire support, nang mag-request, nagpaputok siya, nang mag-hit ang white phosphorus, yung marking ground. Sabi ni Lieutenant pa noon eh, Lieutenant Rebes, na taga Baras Rizal yun, Lieutenant Rebes, na fire for effect. Si Lieutenant Enriquez rin na nasa tubo, 7 ang tubo doon, nakahilira na, nakaumang. Kasi kung sinong na-assign sa Munay, Lanao del Norte, kaming mga grupo na yan, kaming mga main effort, kami ang nag-declare niyang numansilan. Maraming kalaban eh. Nang pagsabi ni Lieutenant Rebes nga prepare 1 marking ground, Whiskey Papa, paputok si Lieutenant Enriquez. Nag-hit yung marking ground, nasintro eh yung kalaban. So nag-request ulit si Lieutenant Rebes ng fire for effect.
ipito katubo. Maniwala kayo hindi, maniwala na kayo kasi kami ang galing doon. Naglits ko yung tubo. Tug, 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 ganyan yan. Pag tug pa ron, lits ko rin. Yan ang importante diyan sa mapreding. Ang nangyari kasi doon sa hulo, balik tayo sa hulo, hindi ko na ipaliwanag eh. Bakit namatay? Yung forward receiver nila humarap sa tubo. O humarap sa tubo, bigay siya ng grid coordinate, perfect. Baligtad ang gawan eh. Baligtad ang pag humarap kasi sa tubo, hindi na yung grid coordinate na ibig mong doon ibagsak yung kanyon. Humarap ka sa tubo. Talikdan mo yung tubo. Haharap ka sa kalaban, saka ka magbigay ng request ng kanyon. Para, diretso, kasi iba na, pag iba na baligtad na Pag ibigay mo yung grid coordinate, tapos humarap ka, baligtad na, hindi na tumama doon sa grid coordinate na gusto mong tamaan. Yan ang importante sa map-reading mga cavaliers. Ito, para refresher lang. Pero, hindi man tayo nag-underestimate sa lahat ng mga enlisted personnel. Hindi lahat. Kasi half-hearted lang sila pag pakinig. Hindi lahat. Lahat na schooling ko, basic, sa akin basic infantry, advanced infantry. Puro yang tutukan ko talaga yung map-reading dahil hindi naman siguro ako bihasa sa map-reading, pero at least mayroon kang working knowledge sa pangunguna, pagbasa sa mapa. Maraming kwento dyan, maraming nangyari dyan. Kasi pag ikaw ang forward observer, makita mo doon pag halimbawa, prepare monkey ground o pag prepare monkey ground, hindi tumama sa tropa, sa kalaban. Mag-request ka ng halimbawa, mga gawa lang tayo na senaryo. Mga 50 meters estimate, trap estimate, 50 meters lang ang marking grounds. 50 meters sa kalaban. Mag-adjust ka Sabihin mo naman sa tubo, sa artillery, kasi malayo ng artillery, hindi mo kita yon. So, ikaw ang nakakita kasi, kaya forward observer ka. Mag-request ka, rough estimate na left, halimbawa, sumubra, sa gilid lang. Left 50 o right 50, depende sa marking grounds. Tapos, pagbabara, add 50. Ay, yung kanyo naman, pag-adjust naman yun. Puro malayo yun. Kanyo, adjust. Pagka naka-adjust na, magkuha na nga, sir, na-adjust na yung request mo. Fire. Pag-fire up. Pag tumugpa na, nasinto na, ikaw nga forward observer, ikaw kasi nakakita doon sa kalaban area. So magsabi ka nga, sige, fire for effect. Putok yan. Yan ang nangyari sa namin sa Mindanao. Ang nangyari doon sa hulo, ngayon ng 2000, baligtad yung forward observer, patay ang kasama. Doon sa mga kasamahan tumupa yung bala ng kanyon. Yan, kaya, lessons learned, yan ang mangyari kasi pagka ikaw, lalo na kung ikaw team leader, team sergeant ka, ikaw ang nagdala ng mapa, nagdala ng tropa. Nakasalalay sa iyo ang tropa yung buhay ng tropa. Mag-request ka ng air support, fire support. Nakasalalay sa iyo. Kung wala kang kaalaman sa map-reading, nga ka. mga cavaliers. Yan, iyon, cavaliers, mga experience, totoo yun. Facts of the case yun ang nangyari doon. Kaya huwag tayong maghapasan, lalo na yung mga sundalo natin ngayon nga nag-active. Akala nyo, kinakailangan malaman nyo kasi lahat na kaya ang sinabi ko sa iyo, lahat na
kurso, mayroong map reading yon. Busy kasi yung map reading. Importante kasi yung map reading sa lahat. Sa movements ng sundalo. Kasi hindi natin alam yung lugar eh. Hindi natin kabisado. Maliban lang kung magdala ka ng mga taga dyan. Kaya kailangan mayroon kang knowledge sa map reading. Basic lang. Map reading. Kaya yung pakita ko sa inyo na grid square. Kasi yung grid sa map reading, yung 4 na numero, grid square ang tawag niyan. Pagdagdagan mo niyang 4 yon, grid coordinate yan. 100 meters ang distansya. Grid coordinate. Pagdagdagan mo yan ng another 2, naging 6 na. Grid coordinate pa rin. Pero, yung distance niya, pagka tumama yung bala, ay yung kanyon, 50 meters na lang yon ang distansya sa kalaban. Ngayon, dagdagan mo ng 2, 8 na. 8 na ang grid coordinate doon. Ang naibigay mo. 10 meters na lang ang distansya niyan. So, bullseye talaga. Kinakailangan mag-aaral tayo. Yung lalo, ang encourage ko yung mga sundalo na nag-active. Hayaan mo na lang yung mga nag-retirado kay pumasa na yon. Naka-graduate na yon. Hindi makaretire ba yon kung kulang alam. Pero, ang masasabi ko lang ito kasi tulong na lang sa mga refresher ba? Tulong lang sa mga nag-active ng mga sundalo. Kaya, payo ko sa inyo, pagka mayroong schooling, map reading, huwag kayong patulog-tulog. Ang sarap pa naman matulog pagka alanganing oras. Ang nag-lecture rin, walang ano yun? Para kang, hindi ba marunong magdala ng lecture ba? Kasi may mga mag-lecture na hindi ka antukin eh. Sinusundan mo siya palagi. Kaya, lesson sila ng mga kabalyers, lalo na yung mga active, huwag nyo yung iwalang bahala yung mag-schooling kayo ng mag-schooling kayo mayroon kong subject na map reading. Ayusin nyo. Kasi buhay ang nakataya dyan. Buhay ang naka-entitled sa buhay yan. Dili ka mga kasamahan po. Pati ikaw kung hindi ka marunong maisama. Instead nga doon sa kalaban mo sa hilonggo no ipatupa yung bala doon sa inyo. Kaya yun mga kabalyer, marami mga instances noon na nangyari na yun bang map-reading ihaphazard mo nag-schooling ka. Ang pinakamahirap nga schooling sa military, tika mo na, shout out muna kayo, shout out, i-like, comments, yung mga comments nyo, baka mayroon akong kulang, ilagay yung comments, sagutin natin, parte sa paksa natin ngayon. Ngayon, yung sa GHQ pa ako na-assign, mayroon akong 3 premier na nagtanong. Puro mga major yon. Ko sir, mga kabigan sir, mayroon sana akong itanong sir. Ano yon? First sergeant ako noon Ano first? Ano ba ang pinakamahirap na schooling sa military? Tinanong ko sila kanila. Ako alam ko na pero kinonfirm ko lang. Sabi na, first, ang pinakamahirap na schooling sa military, yung infantry. Infantry nga, infantry ang kukunin mo. Mahirap talaga yun. Sa infantry. Naalala ko yun nung nag-advance infantry ako sa 3rd ETG ako nag-advance infantry Cebu. 3rd training group. Tawag, 3rd ETG Army Training Group, ETG. 3rd ETG Division sa Camp Lapu-Lapu pa noon. Mahirap talaga yung schooling ng infantry. Mga official nga, mga premier, sagnify talaga sila na
mahirap talaga lahat na school. Lahat ng schooling, lahat na kurso na schoolingin mo pag infantry. Ibang kurso, okay man lang yun. Mayroon nga akong, sino yung G1 ko? Yung apos niya, OS. Alam mo kasi mga kabalyers, pag OS ang apos mo, hindi ka maka-battalion commander sa isang infantry unit. Karamihan sa division, mga infantry yun, infantry man yun. Hindi ka maka battalion commander pag hindi ka infantry ang apos mo, specialty. Kaya si Colonel Lanoso, kaibigan ko yon, taga Bicol yon, sabi niya yung OS niya pinalitan. Pwede mapalitan, may gagawin ka doon nga palitan mo, instead nga OS infantry, kasi pag infantry ka sigurado ka magbatalong commander, infantry units yan ang pinaka-importante. So bottom line, ang importante mga kabalyers, yung mapreding, huwag hihapasan, lalo na sa mga active pa ngayon. Okay lang yung mga kabalyers kung nga nagretiro na, dumaan na yun Mani-mani na lang nila yun. Ano pa? So, sa ngayon mga kabalyers, yan lang muna. At like muna kayo, notification, at saka yung share, comments, para sa sunod nating vlog, mayroon tayo, maka-monitor kayo. At saka sa sunod na nating pag-vlog, yun namang mag-operasyon at TLP. Alam niyo yon, Troop Leading Procedure. Yung susunod ko nga pag-vlog. Bigay ko lang sa inyo, pag-aralan ko pa yung paano nga may paliwanag sa inyo ng maayos para pakinabangan ninyo, lalo na yung active. Kasi kung haphazard pa kami noon, ewan ko lang kung makasurvive kami sa 30 years, 30 plus na military service, kung wala kang alam, kung hindi ka magsikap. Importante sa lahat map-reading. So sa ngayon, yun lang muna. Magandang araw sa ating lahat mga kabalyers. At ito, address ito sa mga kabalyers natin na active pa. Kabalyers yun active pa sa serbisyo. Pakinabangan nyo ito mga kabalyers. Sige, sa uli, magandang umaga sa inyo lahat. Bye muna.